What's up vlog? Another day, another video. Wow, kaya mo araw-araw nagbi-video eh. Green light ulit. Yeah, let's go. Yeah. So kasama ko ngayon si Kuya. And kung napansin nyo, may dala siyang gitara. Hindi ko pala na-check yung angle natin, no? Kung okay yung angle natin. Oh, grabe lubak. Ayusin ko na lang mamaya kung pangit. Pero ayan, kung nakita nyo, may dala siyang gitara. So pupunta kaming Cubao kasi papasetup niya yan. Kasi kailan mo ba nakuha yan, yung gitara? I mean in order yan, gitara na yan. July pa, no? August. August. So August niya pa na-order yan, na pre-order. And ngayon lang dumating. Grabe talaga yung RJ na yan eh. Anyway, papasetup namin sa Cubao. Sumama lang ako kasi wala na rin akong content. Di tayo mag-underpass. Sa kanan tayo, tapos dire-diretso. So ngayon guys, testing natin yung yung Sony na binili ko last week or last 2 weeks ago. Try natin, tukuha tayo ng konting videos and pictures. Pakita ko sa inyo kung anong capabilities niya. So ang binili ko was the Sony ZV-E10 Mark II. Binili ko siya kasi yun yung for me sa tingin kong best sa budget ko. Tsaka actually wala talaga akong budget eh. Pero swak siya sa needs ko. Kasi although hindi ko alam na na makakahiligan ko yung photography, more on the video side talaga ako. And itong camera na to talagang for the video, it's video centric. Kasi ang gamit niya na sensor ay galing sa FX30 na sensor, APS-C sensor siya. And grabe yung performance niya sa video, as in cinema line quality. Kasi yung FX30 guys, cinema line yun ng Sony. Tapos exactly the same sensor. Exactly the same sensor yung ginamit niya dito sa ZV-E10 Mark II. Syempre may konting compromise yun sa ibang parts, like wala siyang IBIS, wala siyang viewfinder, pero same sensor. Sobrang lupit nun guys, as in grabe image quality. Although ang gamit ko ngayon yung kit lens lang, pero umorder na ako ng 56mm na Viltrox na 1.7. Oops. Yun yung hinihintay ko na lang dumating yung order. Galing China pa kasi guys. Okay. Wala, means mommy. Gusto ng Christmas gift dumbbells. Dito tayo sa kaliwa. Sige. Go. Ang gusto ko talaga guys is yung yung 6700, A6700. Kaso grabe, mahal nun. 80 plus siya. SRP body only. Pero same same specs lang. Pero ito kasi may viewfinder. At saka meron siyang IBIS, in-body stabilization. Ang ganda nun kasi siya, hybrid camera siya. Kahit same sensor siya, kasi mechanical shutter siya. Unlike itong binili ko, electronic shutter siya. So pangit yung rolling shutter niya. Nalagpasan na pala natin yung guitar ko siya. Talaga dito lang ba yan? Dito lang sa kaliwa kanina. Yung nalagpasan natin. Dito kami lagi ni Seven sa Matampay. Pero grabe kulay nito guys, kasi siya 10-bit 422 color profile. Tapos may S-Cinetone siya 3. So napakaganda ng kulay niya, as in nilalaban ko yung kulay nito sa ibang Sony. Parehas lang kasi siya 10-bit colors na siya. Ang dala ni Kuya, anong dala mo ngayon na gitara? Dala ko ngayon parang PRS Custom 24 na replica. Hindi ako nagbigit. Dito tayo. Kanan tayo. Kanan tayo. Dun pa yung gateway eh. Dun pa ba yan? Oo. Dito dati ako bumibili ng pyesa ng bisikleta. JR Speed.
Ganda dito. Ano yan? Init 3. It's a yes. Musaksak, sir. Hindi, ano. Kinuha ko lang yung feel niya. Look at these guitars, guys. Sabi kasi yung panahon ng ano, panahon nila may keto back na sit back. Ganda. Oo, malalas. Yung acoustics nila. Ganda na to. Gusto ko talaga Les Paul body. Si The Glare, ito siya pag tingin niyo yung ano niyo guys, oh. Yung table niya, pick. Sa pick. Yeah. Maganda yun sa akin. Ha? Maganda yung Les Paul, pare. Oo, gusto ko yung Les Paul. Pero gusto ko talaga yung kulay ng ng tag doon. Yung cream. Pinatry ko siya kanina. Ito na yung Sony ZV-E10 Mark II. Oh, bakit po ko? And medyo naka-crop siya dahil may stabilization ako. Kaya lapit. Kahit ano to, it is I think 16mm na to. Ito yung widest niya. And malapit pa rin siya sa mukha ko. Masisilaw ako eh. And magamit din natin to kapag wala ako sa motor. Like ngayon, wala ako sa motor. And ayan. Go, 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 go. Ikaw may alam din. Decathlon tayo. Tikat lang. So, punta na kaming Decathlon. So, yun nga. Nakalimutan ko saan ako tumigil eh. Magkwento about the Sony. Pero, naghahanap ako ngayon guys ng ano tawag doon? Nung Ulanzi TT38. Tara, habulin natin to. Naka-go. Wala na. Camera grip siya. Tapos may ball head siya. Tapos doon may ilalagay yung camera. Para siyang ganito. Ayan, ganyan siya. Yan siya pag lahat ng paa niya nakabukas. Tapos kapag hindi naman, yan, ganyan siya. Pinipindot lang siya. Para may lalapag-lapag ko naman yun, no? Yung camera ko. Hindi siya yung nasa sahig lang. May lalapag-lapag ko siya. TT38. So naghahanap ako niyan. Kaso parang sold out sa lahat. Wala akong mahanap kahit sa marketplace na second hand. Wala. Weirdly. Sobrang sikat niya kasi tapos weird na wala akong mahanap na ganyan. Anyway, para may vlog ko rin yung sarili ko. Tsaka yun nga, sabi ko diba may 10% crop ata siya kapag naka-active stabilization siya. So kapag arm's length lang siya, ganyan, medyo malapit. Parang yung kanina ang lapit diba? Pero kapag nakaganyan, syempre lalayo ng konti. Tapos mas stable siya. Tapos yun nga, may lalapag-lapag ko lang siya. Actually, medyo pricey nga siya. Nasa 2,000 to 3,000 siya. Pero okay na yun eh. Ayun din guys yung reason kung bakit hindi na tuloy yung yung Ace Pro 2. Tara kuya, go na. Dapat kasi guys, 'di ba? Mag-Ace Pro 2 dapat ako. Naka-pre-order na ako eh. Dapat dumating siya nung November 26. Kaso hindi siya dumating. Ang nangyari guys, nagkaroon kasi ng issue yung Ace Pro 2. Yun yung fog issue. So medyo naging siya, major issue siya. So nag-pull back na sila. Okay, sige. Ang tagal talaga dumating. And nung na-realize ko, mas naging ako sa filmmaking. Mas naging interested ako. Tsaka parang mas gustong gusto ko talaga yung quality ng mirrorless camera. And meron naman ako Ace Pro 1. Kaya rin ako nag-isip ng 2 beses kasi 8-bit colors lang siya guys, yung Ace Pro 2. Although maganda nga yung mga sinabi ko dati na pros niya. Ngayon nakikita ko na hindi siya ganun ko worth it yung upgrade niya. So mas marami akong magagawa sa sa Sony ko ngayon. So that's why I went with the Sony. Actually nga dapat DJI na Pocket 3. Kaso iba pa rin ang quality. Wala kasing bokeh yun eh.
iba pa rin talaga quality ng mirrorless. I mean, hindi siya comparable. Magkaibang ano siya, field of differences. Ito, nakagawa kong maganda to. Itong Ace Pro 2, for sure. Sa motor ko. Kaya nga, bilis mo. Nakakatakbo ko si Tootful. Hop, atras ah. Businahan mo. Woo! Bayad pala tayo parking. Okay lang. Ayun. Pasok na tayo dito. Oo. Ano hindi mahal dumbbell dito? Babayad na agad? Hindi ba? Thank you. Diyan kita dito ah. Left hand. Yes! Masok. Ang hirap ah. Kasi gama ko yung camera. Hey. Parang ano lang pa. Alam niyo. Parang ano lang pa. Yung view sa... Si arcade ah. Different. Ipato mo na. Ang layo naman eh. Ang layo naman ito. Wala sa ikot. Sayang. Gusto ko bumili ng ganito guys oh. Para kahit saan ako pumunta may upuan, diba? Yeah, maganda. Tapos 390 pesos lang siya. So, ayan. Meron naman iba. May mas ano. Pero ito kasi may maliit lang. So, madali lang idala sa scooter. So, para siyang tripod lang. Woo! So, dito ko natatapusin yung vlog guys. If you like this video, do like, comment, and share. Magka-Christmas na guys, bigyan nyo ako ng subscribe. Ay, bigyan nyo ako ng subscribe. Subscribe na kayo. I hope you like the quality ng Sony ZV-E10 Mark II. Let's go, bye-bye! Woo!